Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. So first card ninyo, sabi dito, your ancestral spirit guides are offering you guidance now. So pay close attention to signs and omens from them. Okay? Baka meron kayong specific situation dito, no, na napagdaanan na din, no, ng inyong mga spirit guides when they were still here in on earth, no? Kaya yeah, so pay close attention to those signs, symbols, omens, na maaring showing itself to you, presenting itself to you, kasi maaring ito yung maging gabay mo, ito yung maging susi para ma-solve mo yung problema or para mahanapan mo ng solusyon kung ano man ang sitwasyon na ito or problemang ito na inyong pinagdadaanan. Okay? Stop complaining and focus your attention on the blessings in your life. Okay? So, instead of complaining, instead of saying, bakit naman ganito? Bakit ganito nangyayari? Bakit sa akin? Bakit ngayon? Bakit wala ako nito? Kailangan ko ng kanito. I want this, I want that, diba? So, in a way, you are complaining to the universe. So, instead of doing that, sabi dito sa message para sa inyo, focus your attention on the blessings in your life. Kung ano ang meron kayo sa ngayon, just embrace it, 'di ba? I-appreciate mo, i-embrace mo yung bagay na 'yan. Kasi 'yun ang mas kailangan o na pagtuunan ninyo ng pansin because yan ay nandiyan na, binigay na sa'yo. And yung mga blessings na pinapadala sa atin ng universe, those are the things or people or anything, no, na binibigay sa atin at this moment ng universe because God knows kung ano naman ang kailangan natin, di ba? God knows na ito yung makakabuti para sa atin. Ito yung makakapagpasaya sa atin, di ba? Kaya lang, minsan hindi lang natin pinapansin, hindi natin na-appreciate because maybe that is not what we want in our lives. Kaya ang tendency, hindi pinapansin. Pero in God's perspective, yan ang para sa atin sa ngayon. Yan ang dapat na pagtuunan natin ng pansin. So instead of complaining, instead of whining, sabi ng Spirit, focus your attention on the blessings in your life right now. The more you become appreciative, the more you become grateful for whatever you have in your life, tignan ninyo, things are going to shift for the better. Things are going to change for the better. At mas marami pa kayong mga biyaya na matatanggap, mas marami pang blessings, no, na ibibigay sa inyo ang divine. So we have Kat, it's time to strike out on your own and relinquish your overdependency on others. Okay? So, panahon na daw. Tumayo na kayo sa sarili ninyong paa. It's about time na nagamitin ninyo yung galing ninyo, yung talent ninyo, yung skills ninyo. It's about time na, 'di ba? Make use of them, 'di ba? At ipakita ninyo na kaya nyo din namang tumayo sa sarili ninyong paa, kaya ninyong magdesisyon on your own, at kaya ninyong ipaglaban, no? Yung inyong mga karapatan, kaya ninyong panindigan, no? Yung sarili ninyo. Okay? So, by the way, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat for not skipping the ads. Malaking bagay po yan sa akin. Thank you. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto po ninyo na mag-join sa membership. Salamat. So, we have in the vastness of it all. Ayan. So, Libra. Maaari, no? Na parang siguro may mga times kayo ngayon, no? Ng pagninilay-nilay at pagmumuni-muni. And maybe pumapasok sa isip ninyo ngayon, nare-realize ninyo na, 'di ba, napakalawak ng mundo, napakalaki ng mundo. Pero ano kaya ang rason bakit ako nandito sa mundong ito? Kasi parang ako ay ano lang, gatuldok lang kumbaga kung ikukumpara sa pagiging malawak, no, ng paligid ko. So maybe may mga thinking, no, ang iba sa inyo Libra na mga ganon hinahanap ninyo ngayon
yung rason kung bakit kayo nandito. Why am I here in this world? What's my purpose? What's my mission? 'Di ba? Kasi parang nare-realize ninyo na, 'di ba, napakalawak ng mundo pero nandito ako. Napakaliit ko lang, isa lang akong tuldok sa mundong ito. But why am I here? Ano ang rason bakit ako nandito? 'Di ba? And maybe you are going to come up with, you know, pagninilay-nilay at pagmumuni-muni hanggang sa maisip ninyo or ma-find out ninyo na kaya pala, 'di ba? Kaya pala ako nandito kasi I also have a purpose. There's also a valid reason kung bakit ako nandito. At baka ma-realize mo, 'di ba? Na ito yung aking mission, ito pala yung purpose ko sa buhay, 'di ba? At maaari, no, na yung mga signs na to, yung mga omens na to na pinapadala sa inyo ng mga spirit guides mo could lead you towards realization of ano yung purpose mo, bakit ka nandito sa mundo. 'Di ba? Maaaring 'yan ang makakatulong sa'yo na malaman mo or malinawan sa isip mo kung ano yung purpose mo. So, we have ebbs and flows. Ayan. So, feeling ko dito, um, you are going to start, 'di ba, surrendering to the universe. You're going to start surrendering to the divine. Maring marirealize mo dito, 'di ba, na I'd rather wait, no? Maghihintay na lang ako kung saan ako dadalhin ng agos ng buhay. I'm just going to follow where the ebbs and flows will guide me towards. 'Di ba? Maaari kasi na meron din mga sitwasyon kayo recently or in the past na alam mo 'yun, ginawa mo ng lahat pero parang hindi pa enough or hindi pa sapat, 'no? Ginawa mo ng lahat ngunit kulang, 'di ba? Very famous line. Kasi maaari, 'no, na kung ano man ang ginagawa ninyo, maybe it's not or ano man ang pinagkakaabalahan ninyo, maybe it's not aligned with your destiny. Maybe it's not aligned with what you are meant to be doing at this time. Kaya hindi talaga ibibigay sa iyo ng universe 'yan kung hindi 'yan ang dapat na mangyari. 'Di ba? Let's always remember, no, na lahat ng nangyayari sa buhay natin, that's according to the divine will. That's according to the divine order and timing. Kaya kahit anong effort natin, if it's not meant to happen yet, if it's not meant for us, if it's not for our best interest, hindi hahayaan ng universe, no, na mangyari yon. Kasi ayaw niya tayong ilagay sa sitwasyon na ikakasama natin. Ayaw niyang ilagay tayo sa sitwasyon hindi niya, ayaw niya na ilagay tayo sa isang sitwasyon na wala naman tayong matututunan diyan. Walang mapapakinabangang mabuti, no, tayo. Kaya sometimes, those denials of the divine sa mga bagay na gusto natin, that's a sign of protection, no? That is God's way of protecting us. That's God's way of redirecting us to where we need to go, to where we need to be. 'Di ba? Kaya sumunod na lang tayo sa agos ng buhay. 'Di ba? Makinig tayo sa kanyang gabay, sa kanyang guidance kasi 'yun ang magda-direct sa atin, 'yun ang magtuturo sa atin kung saan tayo papunta, kung saan tayo magiging mabuti, kung saan tayo magiging masaya. So we have the sadness of letting go. Libra, maybe you are purging someone or something out of your life. This is time of releasing. This is time of letting go of something or someone, no, from your life. And yeah, totoo. Malungkot, hindi ba? Malungkot. Pero if that's for the best of all, no, hindi lang para sa ikakabuti mo, kundi para sa ikakabuti ng lahat, we really need to do some kind of sacrifices. 'Di ba? Kailangan nating i-release, alisin natin sa buhay natin 'yan, kung sino man or ano man, 'di ba, ang hindi naman nakakabuti na para sa atin. Kasi yung sadness na 'yan, that's just
sa simula. Sa simula lang yan. And things are going to change. 'Di ba? Makaka-adjust ka din, 'di ba? And sometimes letting go is the best thing to do. 'Di ba? In order for you to move on, in order to move forward, in order for you to start a new life. And maybe ganun ang sitwasyon na ito. Good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.